Sa kaugnay na balita, dahil sa posibleng paglandfall ni Bagyong Basyang sa probinsya ng Cebu, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng pamahalang panlalawigan upang maiwasan ang flash flood at hindi na maulit pa ang mga nagdaang insidente gaya ng pag-apaw ng kanilang mga ilog na ikinasihira ng mga kabahayan. Nagbabalik si Catherine Landicho para sa balita. Mahigpit na binabantayan ngayon ng pamahalang panlalawigan ng Cebu katuwang lokal na pamahalaan ng Talisay City ang kalagayan ng Manang River bunsod ng posibleng epekto ng tropical storm Basha. Isinagawa ang inspeksyon sa lugar habang naghahanda ang lalawigan sa posibleng paglandfall ng bagyo sa mga katimugang bahagi ng Cebu. Noong nakaraang taon, lumapaw ang Mananga River dahil sa malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyo Tino, na nagresulta sa isang flash flood at pagkasira ng komunidad sa mga tabing ilog. Matapos ang insidente, ipinagbawal na ang mga otoridad ang muling pagtatayo ng mga bahay sa mga riverbank na idinedeklarang no-build zones alinsunod na rin sa umiiral na patas. Ayon kay Cebu Governor Pamela Barrecuatro, masanda na ngayon ang lalawigan sa pagharap sa Bagyong Basyang matapos matutunan ng mga aral mula sa nagdaang bagyo. Gayunpaman, giniit niya na hindi dapat maging kampante ang publiko. Nananawagan naman ang gobernadora sa mga residente na sumunod sa mga abiso ng kani-kanilang alkalde at ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office habang patuloy na minomonitor ang galaw ng bagyo. Nakipagpulong din si Barrecuatro sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang hilingin ang pre-positioning ng heavy equipment para sa strategic areas sa Southern Cebu para sa agarang clearing operations sakaling magdulot ng pinsala ang bagyo. Ibinahagi rin ng gobernadora na pinaiksi na niya ang kanyang opisyal na biyahe sa Puyan, China upang personal na pangunahan ng paghahanda ng lalawigan laban sa bagyong Basha. Patuloy naman na nananawagan ng pamahalang panlalawigan ng Cebu sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na abiso para sa kanilang kaligtasan. Para sa EURTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.